Pero bago po tayo dumako sa mga balita at issue, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Mga kanyusik, kapag pinagtabi ang dalawang tainga, nakakabuo po ito ng hugis ng isang puso. No, pag isipin niyo po, halimbawa yung dalawang tenga pinagtabi, hugis puso po pala, no, yung maaari nitong mabuo. Kapansin-pansin din na ang salitang ear o tainga sa Tagalog ay nasa gitna ng salitang heart. Di po ba yung spelling ng heart? H-E-A-R-T. So sa gitna niya, yung ear, E-A-R. Ipinapakita po nito na ang tainga o ear ang daan patungo sa ating puso. Kaya kung nais mong maabot at maunawaan ng puso ng isang tao, matuto kang makinig sa kanya. At kung nais mong makilala at maunawaan ng puso ng Diyos, matuto ka ring makinig sa kanya. Ano po ang nais na iparating sa atin ito, mga kanyusik, no? Sa panahon po ngayon na halos lahat ay gustong-gustong magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin, tila nagiging bihira na po yung tunay na pakikinig. Parang lahat gustong magsalita, lahat ay may gustong sabihin, wala na pong gustong makinig, no? Madalas ay naghihintay lamang tayo ng pagkakataon para makasagot kaysa unawain po yung sinasabi ng ating kausap. Sa buhay, kailangan din po nating tumahimik at makinig. Kapag tayo ay marunong makinig, ipinapakita po natin yung respeto, pagmamahal at pagpapahalaga sa damdamin ng iba. Maraming tao na may pinagdaraanan pero hindi nila kailangan ng tulong pinansyal. Ang kailangan nila ay isang tao na handang makinig sa kanila nang walang halong panghuhusga. Diba may mga pagkakataon ganun, mga kanyusik, no, na minsan sobrang bigat ng problema natin, sobrang bigat ng pinagdaraanan natin, hindi pinansyal na tulong yung kailangan natin Ang kailangan natin yung dadamay sa atin emotionally, yung nandyan para makinig sa ating mga kwento, makinig sa paglalabas natin ng sama ng loob, no? That kapag mayroong tao na handang makinig sa atin, kumbaga parang nahihingahan natin ng ating mga problema. 'Di ba? Parang gumagaan yung ating pakiramdam. Sa pakikinig, mga kanyusik, nauunawaan po natin ang pinagdaraanan ng iba. Nakikita natin ang kanilang pananaw at napapalalim natin ang ating relasyon sa kanila. Ganito rin po ang ating relasyon sa Diyos. Marami po tayong hinihiling, 'di ba? Kung ililista nga lang natin yung mga hiling natin sa Panginoon, talaga namang hindi na mabilang yung ating dasal, yung ating mga hiling sa Kanya. Marami tayong mga panalangin. Ngunit, gaano kaya tayo kadalas, mga kanyusik, tumitigil upang pakinggan siya? Baka naman gusto natin tayo lang yung pinakikinggan ng Diyos. Yung mga dasal lang natin ng pakikinggan ng Diyos. Pero tayo naman hindi nakikinig sa Kanya. Ang Diyos po ay nangungusap sa atin, mga kanyusik, sa iba't ibang paraan. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng mga pangyayari sa ating buhay, ng mga taong ginagamit niya upang gabayan tayo, at maging sa katahimikan. Minsan pa nga, may pagkamatigas din yung ulo natin, mga kanyusik, no? Ipagdarasal pa natin na, Lord, bigyan mo ko ng sign. No, kung hindi ito para sa akin, no? Bigyan mo ko ng sign, kausapin mo ko. O tapos kapag kinausap naman tayo ng Panginoon, nagbigay naman siya ng sign sa atin, hindi naman natin papansinin. Hindi naman natin pakikinggan. Siyempre, mga kanyusik, no, kung
kung puno ng ingay ang ating isip at puso, maaaring hindi po natin marinig ang kanyang mensahe. Kung sarado ang ating isip, kung tayo ay nagbibingi-bingihan, hindi po talaga natin maririnig ang tinig at mensahe po ng Panginoon. Ang tunay na pakikinig ay hindi lamang paggamit ng ating tenga, kundi pagbubukas ng ating puso at isipan. Kapag natuto po tayong makinig ng may kababaang loob, mas mauunawaan po natin ang ating kapwa at mas magiging malinaw ang direksyon na nais pong ipakita ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po sa Proverbs chapter 2 verse 2, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.